pagdating sa campsite. Nagkalat daw ang feral cats. It's an issue for the environment, for the wild. Dumami na raw sila dito. Nakaka-alarma yun. Hindi native o likas na naninirahan sa Pilipinas ang mga domestic cat o Felis catus. Sa tala ng mga arkeologo at historians, pinaniniwala ang nakapasok ang domestic cats sa bansa dahil sa maritime trade network o kalakalan bago pa dumating ang mga Espanyol. Dahil kadalasang may sakay na pusa ang mga barko para mataboy at makontrol ang pagdami ng mga daga. Ang iba, naging stray o pagala-gala katulad ng mga pusa na makikita sa Mount Apo. The problem of feral cats spreading here in Camp 1 in the Boulder area, no? Sinabi sa amin ng DNR na problema nga ito kasi yung mga feral cats na ito, they hunt wildlife. The cats are not supposed to be in this area. Ito protected area yan, maraming mga endemic species dito. They're natural hunters. Baka mga iba dyan, hindi pa natin na-document, ma-extinct na sila. When we took over the farm in 2018, it was a paradise for ground birds. But lately, it had been invaded by feral cats. They're all gone. They're gone from the farm. That's how feral cat can affect the population of wild birds in any place. Wala naman talaga tayong true feral cats in the Philippines. Itong mga cats na ito ay either dala ng mga settlers or communities around Mount Apo. Since they are naturally also predators, no? At doon na nga sila nagstay dahil napaka-rich, no, ng biodiversity ng Mount Apo. Kailangan meron po tayong programa to protect the wild and remove the unnatural predators in the area. Habang inaantay namin magpakita ang mga unggoy, naglagay kami ng cat traps dahil sa dumaraming bilang ng feral cat sa Mount Apo. Kailangan kasi naming mahuli ang mga ito at maibaba ng bundok upang hindi tuluyang makaapekto sa populasyon ng mga endemic species sa Mount Apo. Isang kulay kahel o kulay orange na pusa ang natanaw namin. Gagamit ako ng pressurized tranquilizer para pansamantala itong patulugin. Sunod! Tinamaan! Nabol na nila. Ayun! Nahuli! First feral cat. Napaka-healthy, oh. Mukhang naglalactate pa. This is a female. So this cat can reproduce a lot of kittens which can be a threat again to the wildlife. You'll be taken care sa baba, ano? My mission to save wildlife and to save the domestic cats. They're not supposed to be here, so we're gonna rescue them. Naglagay rin kami ni Terence ng cat trap sa mga lugar kung saan madalas na naglalagi ang mga pusa. Isang gray feral cat ang lumapit sa iniwan naming trap. Dahan-dahan itong pumasok sa trap habang inaamoy ang paligid. Nagsimula itong kumain ng manok at cat food na inilagay namin sa loob ng trap. Ang gray cat, payapang kumakain. Pero sa pag-abante pa ng pwesto nito, it's a trap! I'm sorry, baby. Kailangan ka lang namin hulihin. Look at the behavior of this feral cat. Wild na siya, oh. Sumasalpok. You don't see this with yung mga cats sa city. So isa-sedate ko muna siya para malipat natin. Yan. Look at this, ha. It's juvenile. Pero ano na ito? Hunter na hunter. Another female. Nagpalit na ng ngipin.
ready to hunt. So yung instincts niya is just like a wild. 2 pusa ang aming nahuli at kasamang ibaba sa bundok. Sa pagbaba namin ng bundok, dala namin ang 2 pusa na aming nahuli sa Mount Apo. Sa tala ng Protected Area Management Office ng Mount Apo Natural Park, tinatayang aabot sa 30 pusa ang pag-alagala roon. Maliit na porsyento lang nito ang 2 pusa na aming na-rescue. Lalo na't kaya nitong manganak ng 2 hanggang 3 beses sa isang taon. Sa Davao City, sinuri namin ang 2 pusa. Si Orange at saka si Gray na Mount Apo feral cats, ano? I-prepare na sila for surgery. Kailangan din namin itong kapunin bago ibigay sa bago nitong pamilya. Paraan ito para masigurong kontrolado na ang mabilis nitong pagdami at walang dalang sakit ang mga pusa. I-vaccinate na lang sila at saka deworm, anti-rabies at saka 4-in-1 para hindi mahawa ng mga sakit. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.